Months ago, kinumpirma ni Chen Sarte, Aiza Siguera's former partner and manager, na iwalay na sila ng acoustic singer. It's a mutual decision. We're both adults and pareho naming decision yun. Yes, I am not. But I still book projects for her. I coordinate through her manager, Annabelle Regalado. As co-worker, it's easy naman. It's a professional decision and it's easy to move on. Like I said before, dami niyang naituro sa akin in this industry and yun. So I think I am trying to move on and start again. Bagamat hindi na niya idinitali pa ang dahilan ng kanilang breakup, sinubukan ng Showbiz Central na tanungin si Aiza tungkol dito sa album launch ni Prodigy Season 1 Grand Winner Criza Neri. I was upset not because of anything, but because I just don't... Kilala niyo ako. I don't talk about things like that. Even if ngayon, sa buhay ko, I don't talk about my personal life at all. Not because of anything, because para I value my personal life. I find it, para sa, balato na sa akin yan eh. So parang, nung napag-usapan yan, parang lang ako, parang I kind of felt, parang feeling ako na hindi naman dapat. Pero nangyari, so... Hindi wala na communication? No, we don't. Hindi pinag-usapan yung No. Siguro yung statement na yun is the first and the last na I will talk about that issue. Ang statement na tinutukoy ni Aiza ay ang kanyang text message sa Star Talk na inilabas kasabay ng interview ni Chen. Samantala, patungkol sa intrigang third party di umano ang tumapos sa kanilang 7-year relationship ni Chen, ito ang sagot ng celebrity record producer. So I'm not confirming nor denying anything. It's just that I don't want to talk about it. Sa ngayon, itinutuon na lang ng former child star ang kanyang atensyon sa career ng kanyang protege na si Criza. In fact, sobrang hands-on daw siya sa pagpaproduce ng album nito. The songs in the album are actually very mellow songs. Siya yung tipong masarap talagang pakinggan. And very organic yung sound niya because we use talaga live instruments to do everything. 11 songs yung nasa album, tapos 5 revivals. Isa na dun yung Narda, If I Could, yung Beneath My Wings, yung mashup namin sa Protege, at saka yung Could Have Been na kinanta ko rin sa Protege. And then, kasali din dito yung kinanta ko sa The Good Daughter na show sa GMA na Ba't Di Ko Ba Nasabi. Siya yung carrier single ko. Under record label ni Aiza na Blackbird. Actually, tapos na ako sa paghubog. Yung paghubog na yun, nangyari lang naman ako contest. After that, I just, let her be. Sobrang laki ng tulong niya at sobrang na-appreciate ko kasi hindi naman lahat ng tao gagawin yun eh. Itong album na to is, I think, patunay lang na, she is her own person and she really deserves it na manalo and she deserves to be heard. Abangan natin yung album na yan ni Criza Neri na Blackbird recording company palang company ni Aiza. Nag-show na tayo yung concept natin. May concept kaming show niya na yung balik tayo, nakasuit siya, naka-gown ako, ganyan. Anyway, nangako ko sa mga taga-Subic Zambales na babatiin ko sila ngayong hapon. Hello, nandiyan kami kagabi. Tweet-tweetan tayo sa @sweet Jan Lapus. Ayan, para dumami tayo in time for my birthday sa July 7. Gift nyo na sa akin. Maraming salamat din sa bench. Siyempre pa sa Hair Wash Salon kay Dr. Smani and Pai Kalayan ng Kalayan Surgery Center. Tatagalias for my outfit. Happy birthday, Trish Kayuka from our director, Direk Rico Gutierrez. Happy birthday, darling. Samantala, ang aking kasama na sila Lani sa Makapiling Kang Muli. Tutukan nyo yan sa GMA Telebabad na si Miss Carla Abellana. Nag-celebrate ng birthday nang hindi kasama ang boyfriend na si Jeff Eigenman. Ang kasama niya ay mga bata. Mga nakapiling niya ay mga bata at mga aso. At sinamahan naman siya ng SC. Narito po. Sa GMA dramang Makapiling Kang Muli, Carla Abellana gets to work with these beautiful creatures. Pero in real life, sa ibang four-legged animal pala nahuhumaling ang Kapuso star. Meet the Dr. Dogs. Last Thursday, Carla celebrated her birthday in a new, meaningful way. Bilang active member ng Philippine Animal Welfare Society, o PAWS, pinangunahan ni Carla ang proyektong Animal Assisted Therapy para sa mga pasyente ng Philippine Children's Medical Center. Kasama ng buong Dr. Dog team, pinasaya ni Carla ang mga bata sa mga Cancer Institute rooms. Si Bonita! Yan, si Dr. Bonita. Sabihin natin, good afternoon, Dr. Bonita. Good afternoon, Dr. Bonita.
kasi naniniwala kami sa POS na ang gamot, hindi lang yan yung tipong nabibili, sinasaksak sa katawan or iniinom. Pwede ding makagamot ang pagmamahal. Ever since ay animal lover na si Carla. And years before being launched as GMA's Pinay Rosalinda, very active na siya sa mga kampanya ng grupo. Kahit before pa siya naging artista, volunteer na siya for POS. So, sa Lasal, nagko-community service. Tapos talagang pinili niya yung POS. So, ngayong nag-artista siya, she's kept in touch with us and gusto niya talagang tumulong. Dalawang things na close to her heart, yung mga bata na may sakit, tapos yung isa, yung mga aso. So, perfect daw to. Ito talaga yung birthday wish. Samantala, may isang special someone na nawawala sa birthday celebration that day. Carla's boyfriend, Jeff Eigenman. Iwalay kami ngayon dito dahil siya ay may trabaho. Ako ay nandito nag-e-enjoy. Wala, nasa Palawan siya. Ngayon may trabaho siya doon. He will be there for mga 3 days kasi may trabaho siya doon, may hosting siya doon. Ako lang ang makakadalaw sa kanila kung pwede lang ibabalik ko si Jeff dito. So naiinggit siya, of course he wants to be with me. As Carla turns a year older, maraming bagay siyang pinasasalamatan in her career and personal life. Wish ko, sana ma-share ko lahat ng blessings ko sa mga tao. Kasi wala na akong hihilingin pa. Itong birthday ko is the best birthday that I've ever had. Tapos ito yung pinaka-blessed ako in my life. At this point in my life, pinaka-blessed ako. So sana lang ma-share ko lahat yun sa mga tao. Maibalik ko sa kanila yun.